Guys, for today's video, ako ay gagawa ng maha blanca. Yung ating maha blanca mostly ang ginagawa natin ay white lang siya. Pero ngayon ang gagawin ko ay ube maha blanca. Kaya gagamitan ko siya. Ang gagamitin ko, of course, meron tayong condense, pero hahaluan po siya ng flavor ube na condense. Yan. So, ilalagay muna natin yung gata. Yan. Ang isa sa mga ingredients natin, gata. So, yung gata natin ay 2 lata. Tapos, yung ating corn flour ay mga, siya siguro mahigit 1 cup. 1 cup at unti. Yan. So, 2 klase yung ating, coconut milk. 2 brand siya, hindi siya parehas. Ayan, so 2 lata na 500 grams ba yan? Ayan, 500 grams kada isa. And then, ayan, maglalagay tayo ng evap. Maliit lang yung evap natin. So, ganito ako magawa ng maha blanca. Ang ginagawa ko una ay minimix ko siya lahat ng ingredients ay minimix ko. Hinahalo-halo ko na siya bago ko siya isalang, bago siya ilutuin. Ayan. Tapos yung ilalagay ko na yung ube natin, condense. Yan, flavor niya ube. So, sari-sari po yan, may ingredients tayo, may corn tayo, meron tayong, dinurog na mani. Yan, condensed na purple, tapos yung condensed na plain lang. Kasi ang purpose nitong condensed na ube flavor, kaya para maging purple yung kulay natin. Yan, so, and then, meron rin tayong corn flour na mahigit siya 1 cup. Ayan, corn flour. So, hindi na tayo maglalagay ng sugar dahil nga meron tayong condense, evap. Tapos yung condense na ginamit natin ay purple. Yung ube flavor. And then cornstarch. Yan. Ayan. So, ilalagay na natin yung corn natin. Yung corn natin ay, tawag nito ay dinray na yan. Wala nang sabaw. Ayan, halo-haloin. Tapos yung condense natin na na normal lang. Kasi yung purpose na kaya nilagyan ko siya ng ang purple na ube flavor para para purple ang kulay ng ating maha blanca. So, once na nilagay na po natin yung cornstarch, ang gagawin po natin ay dapat niyan ay hindi natin tigilan halo. Mula pag-mix natin yan hanggang sa pagluto natin. Kasi para hindi mamuumuo, tsaka soft yung ating maha blanca at wala siyang namuumuo. Ayan. So, hindi pa natin nalagay ang ating peanut na dinurog. So, ipahuli ko lagay, mix ko lahat ng ingredients at ipahuli ko lagay yung cornstarch natin. Yan ang iba ang gaganda ng mga kamay. Akin naman puro ugat dahil nga hardworking po tayo. Gawa ng kasipagan kaya ganyan siya. Maugat yung aking kamay. Yan, so haluin natin yan ng husto kasi nga para walang mamuumuo na mga ingredients dyan. Lalo na yung cornstarch natin. Yan, so lagay na natin yung ating peanut na dinurog. Para mas malinamnam yung ating maha blanca. Ayan. Tapos ilagay na natin yung cornstarch. Dapat yan sa cornstarch, haluin talaga ng husto para hindi siya buo-buo. Hindi siya walang kasi once ang cornstarch na namuo, tapos bilog-bilog yan siya dyan. Pag kinagat yan, hindi siya soft
medyo may matigas, may ano, kaya dapat niyan talaga matunaw siya hanggang sa lahat ng cornstarch dyan ay matunaw na walang buo-buo. Kaya dapat haluin yan siya hanggang sa matunaw. Hanggang sa pagluto ay dapat hindi tigilan ang paghalo. Dapat ang gamitin rin ay ano, hindi like yung lutuan na ano, tas kahoy dapat yung panghalo. Ayan. So, yan ang ating recipe. So, tuloy lang natin siya halo hanggang sa ano yan, mawala yung buo-buo dyan. Ayan, so, ganyan tayo gumawa ng maha blanca. Kasi paghayaan natin yan na may buo-buo pa dyan, pag niluto na yan ay hindi siya soft, hindi soft yung ating maha blanca. Ayan, so dapat pag gumawa ng maha blanca, walang buo-buo. Tapos, once na sinalang na po yan sa apoy, yung apoy niya dapat ay mahina lang po. Hindi siya malakas, lalo na pag malapit na siya pag medyo nag-sticky na siya. So, mahina lang dapat apoy pag gumawa ng maha blanca. So, yan ang ating recipe for today. Ube maha blanca. Yan, iniba natin kasi mostly dati pag gumagawa ako ay white lang ang ating maha blanca. So, iniba ko ngayon. Itinerno ko siya sa cake na ginawa ko. Yung cake na ginawa ko ay purple din. So, haluin natin yan. Haluin natin hanggang sa wala nang buo-buo yung ating corn flour. Tapos, pagkatapos nyan, ay isasalang na natin siya sa apoy. Yan. Tapos, ililipat na siya natin sa kaldero. Kasi ready na siya isalang sa apoy. Ready na siya lutuin. Ayan. Hindi naman siya totally purple talaga na purple na na dark kasi nga syempre may mga ibang ingredients din yan. Tsaka hindi ko inubos yung buong lata ng ube condense. Kasi ilagay ko rin yung iba sa cake para magkaroon din siya ng kulay para purple rin ang ating cake. Ayan, so halo-haloin natin. Tapos may unti ay isa lang na natin. Tsaka haluin rin siya natin. Hindi siya natin tigilan halo. Kasi nga, once matigilan mo yan ng ilang minuto lang ay buo-buo na yung ating cornstarch dyan sa ating kaldero sa ibaba. Yan. So, dapat once sinalang na yan, ay tuloy pa rin ang paghalo hanggang sa maluto. Nakakapagod nga tong ang dessert na to. Nakakapagod nga siya, ang maha blanca. Pero masarap naman siya kainin. Pero nakakapagod lang lalo sa pagluto nito. Kasi dapat mahina lang ang apoy at hindi hindi hayaan na dumikit sa kaldero. Dapat tuloy-tuloy ang paghalo hanggang sa mag-melt na siya, hanggang sa maluto. Dapat hindi siya tigilan ang paghalo. Ayan, so patuloy tayo naghahalo niyan hanggang sa maluto. Medyo matagal gumawa nito dahil nga dapat ay tuloy-tuloy ang paghalo. So yan, patuloy natin siya hinahalo. Lahat ng ingredients andyan na. Pinagsama-sama na natin yan. Ayan. Tsaka dapat guys, ang ratio kasi nitong tawag nito ang maha blanca, dapat ang 1 cup of corn flour. Ayan siya, nag-melt na siya sa katagalan, nagdahan na siya. Ayan na. Ang ratio niyan ay 1 cup ng corn flour and then 3 cups of coconut milk. Or more than, much better kasi mas masarap siya. Pwedeng corn ipahuli, pwede rin ihalo na.
Pero mostly kasi pag gumawa ako ng mahablangka, pag sa akin talaga, ginawa ko lang to kasi sa kanila to, sa may kaarawan. Pag gumawa ako nito, ang ginagamit ko, corn soup. Yung giniling na siya na corn. Yan, kasi para wala siyang, hindi buo-buo, tsaka pag smooth siya pag kinain. Yan, tuloy lang natin halo. Yan. So, yan ang ating recipe for today. Yan. Mabilis lang to siya, guys. Mabilis lang gumawa ng mahablangka. Pero ang medyo matagal dito ang paghalo. Nakakapagod kasi hindi siya dapat tigilan para hindi hindi buo-buo yung cornstarch. Dapat sakto. Tsaka natunaw siya bago siya lutuin, bago isalang. Tapos dapat hindi siya tigilan ang paghalo kasi nga pag nabuo-buo yan, hindi na siya maganda kainin. Hindi na siya, kasi nakatry ako noon, yung nag-aaral pa lang ako gumawa ng ganito, ay minsan may kapalpakan hanggang sa hindi ko siya tinigilan bago ako natuto nito. Madali naman siya gawin. Ang importante ay dapat hindi siya buo-buo. Ayan. So, dapat templado na siya, saktong timpla. Hindi, sa mahablangka kasi ayoko yung sobrang tamis. Gusto yung sakto-sakto lang o medyo less ang tamis. Kasi pag sobrang tamis, nakakasawa, nakakaumay. Pero pag sakto lang ay mas masarap siya. Ayan. So, ihalo na natin siya sa lalagyan. Yan, bali 2 ganyan ang mahablangka natin. Akala ko 3, ay 2 lang pala. May tasa pa sa tabi. Tapos, palamigin yan siya, guys. Lalagyan ng cheese sa ibabaw. Tapos, palamigin hanggang kasi ganyan pa yan siya. Pero pag lumamig na yan, ay buo na yan. Pwede nang hiwain. Yan. Lagyan ng cheese sa ibabaw. Yan, anyway, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po para ma-notify ako and then mabalikan ko rin kayo. Ayan. So, this is yan naman ang aking cake na ginawa. Purple din siya. Ayan, so may cheese na yung ating mahablangka. Yung cheese, ayan. Ayan, so once again, sa mga bago sa aking channel, don't forget to subscribe po, like and comment. Yan. Mega love shoutout to all. Thank you so